Hello po mga kasandata. Meron po tayong bagong kwento para sa araw na ito. Sana po ay magustuhan ninyo. Na ipinadala ni Ma'am Mila. Ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa pamahiin horror stories. Sana po ay magustuhan ninyo. Start na po tayo mga kasandata. Hello Sir Mark. At magandang araw po sa inyong lahat. Hindi na bago sa pandinig natin ang mga kwento-kwento tungkol sa mga pamahiin na matagal nang nakakabit sa ating pamumuhay. Ayon pa sa mga nakakatanda, ay may iba't ibang pamahiing sinusunod ang bawat lugar sa probinsya na hindi alam ng nakararaming mahalagang sundin ng mga ito. Karamihan na kasi sa panahon natin ngayon ay hindi na naniniwala sa mga pamahiing ito at ginagawa na lang katatawanan ng mga kabataan. Masasabi kong isa ako sa mga hindi mapapaniwalain. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Mila. 30 mahigit na at kasalukuyang naninirahan dito sa syudad ng Maynila, kasama ang pamilya ko. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa tunay at sariling karanasan ko. Nang minsang magbakasyon kami ng mga magulang ko sa probinsyang kinalakihan ng aking ama. Tawagin na lamang natin sa pangalang Sinardo. Sa isang liblib na lugar sa Kabisayaang malayo talaga sa Kabihasnan. Taong 2010, nang mangyari ang karanasan kong ito. Nasa edad 16 anyos na ako nang magpasya ang aking amang magbakasyon kami sa probinsya ng kanyang mga magulang. Bata pa lamang kasi ako ay sa syudad na ako pinanganak at pinalaki ng mga magulang ko. Ni isang beses ay hindi pa ako nakakarating sa probinsyang kinalakihan ng aking ama. Pero kahit ganun pa man, ay marami akong kwento-kwentong naririnig patungkol sa lugar nilang yon. Ayon sa aking ama, ay maganda umano ang kapaligiran noon. Maraming tanawin na tiyak ay ikakatuwa ko kapag nakita ko sa personal ang mga yon. Meron din umanong napakalinis na batis na pwede mong inumin ng tubig at pagtampisawan kapag naiinitan ka. Ngunit kahit anong ganda ng lugar nilang yon, ay kabaliktaran naman ito sa pagsapit ng papalubog na araw. Ayon sa aking ama, kaya hindi niya tinangkang ipasyal kami sa lugar ng mga magulang niya. Sa kadahilanang kakaiba ang tradisyon ng mga tao sa baryong yon. Napakaraming pamahiin na sinusunod ang mga taga-lugar na kapag nilabag mo ay ikakagalit ng mga nakatira doon. Hindi lang mga magulang o kaanak ni itayang pupuna kapag nagkamali ka, kundi maging ang iba pang mga kababaryo nila. May karapatan din umanong punahin at sitahin ka. Isa yon sa mga dahilan kung bakit mas pinili ni itay na sa syudad kami palakihin. Nang sa ganun ay malaya kami at magagawa ang naisin namin. Basta ba't hindi namin ito ikakapahamak. Masyado kasi umanong istrikto ang mga naninirahan sa baryo nila at kinakailangan mo talagang sumunod dahil kung hindi, tiyak ang kapahamakang sasapitin mo. Yan ang palaging panakot sa amin ng aking ama. Na hindi ko naman pinapaniwalaan dahil batid kong panakot niya lang ang mga sinasabi niya sa amin at walang katotohanan. Siguro may totoo kaunti, pero pagdating sa mga katatakutan ay hindi ako naniniwala. Gawa ng tubong syudad nga ako at to see is to believe ang paniniwala ko. Wika pa ng aking ama. Dahil sa malaki na ako at ang dalawa kong kapatid, ay doon niya nga lang napagpasyahang bumalik sa lugar nila. Mahigit 1 dekada na din kasi niyang hindi nakikita at nakakausap ang kanyang mga magulang. Nais niyang sorpresahin ang mga ito at naisip din niyang sa tinagal-tagal ng panahon, siguro naman ay nagbago na rin ang lugar na kinalakihan niya. Kasabay ng pagbabago ng makabagong panahon.
Nang wala na nga kaming pasok ng mga kapatid ko sa paaralan at bakasyon na, ay bumiyahe na kami patungo sa probinsya ng aking ama. Sabik na sabik akong makarating noon sa paroroonan namin dahil yun ang unang beses na babiyahe ako ng malayo at makakarating sa probinsya. Habang lulan kami ng sasakyan ay makailang beses na hinabilin sa amin ng aking ama na kahit ano ang sabihin ng mga magulang niya ay sundin namin. Bukod sa kanila ni inay ay tanging ang mga magulang o lolo at lola lang namin ang susundin namin sa baryo nila. Iwasan din daw namin ang makipagsalamuha sa hindi namin kakilala. Kahit pa nga mga kamag-anak ito ni Itay. Sa isip-isip ko pa nun, wala ring saysay ang pagbabakasyon namin kung hindi kami makikipagsalamuha sa ibang mga tao doon. Ano pang gagawin natin doon kung ganun lang din naman pala? Takang tanong ko sa aking ama. Makinig ka na lang. At hindi naman ng ibang tao ang pinunta natin doon. Ang lolo at lola mo ang sadya natin. Ang aking ina na mismo ang sumagot ng hindi na magsalita pa si Itay. Pero ma, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang makita kong kumunot na ang noo ng aking ina. Tanda na naiinis na ito sa dami ng tanong ko. Mausisang bata po talaga ako noon. Pero kahit na ganun ay hindi ako mapapaniwalain. Sa isip-isip ko noon ay pawang pananakot lamang nila sa amin ng mga kapatid ko ang sinasabi nila. At ayaw lang talaga nila na makisalamuha kami sa ibang tao. Hindi na lamang ako nagtanong pa at nanahimik na lang ako sa kinauupuan ko. Inabot din kami ng halos 2 araw bago makarating doon. Sumakay pa kami ng barko at tumawid ng dagat. Pagkatapos ay mahabang biyahe na naman. Sumakit na nga ang puwitan ko at pakiramdam ko ay namanhid na ito kakaupo. Nang makarating na kami, ay gaya ng kwento ng aking amang Sinardo. Maganda talaga ang lugar nila. Pagkababa pa lang namin ng sasakyan ay tanaw na tanaw namin ang burol pa ibaba, kung saan kita ko ang mga kabahayang nakatirik doon. Dahil maliwanag pa nang makarating kami, ay wala akong masabi sa ganda nun. Lalo na nang malanghap ko ang malamig at preskong hangin. Narinig ko pa ang pag-ugoy ng mga dahon ng kawayan dahil malapit kami sa kawayanan nang bumaba kami sa sinasakyan naming bus. Ang ganda pala talaga dito pa. Akala ko nagbibiro ka lang. Wika ng bunso kong kapatid na si Mikay. Sinabi ko naman sa inyo. Halina kayo at lumakad na tayo para makarating na agad tayo sa bahay ng lolo at lola nyo. Sambit ng aking ama at binitbit na ang mga kagamitan namin. Habang naglalakad kami patungo sa baryong sinasabi ng aking ama kung saan nakatira ang mga magulang niya, ay wala naman akong kakaibang mararamdaman. Bagkus ay magilo kaming binabati at nginingitian ng mga taong nakakasalubong namin. Dahil ayaw ko naman maging masungit sa paningin ng mga ito, ay nginingitian ko sila pabalik. Hanggang sa makasalubong namin ang isang grupo ng mga kalalakihan. Nasa 6 katao ang mga ito at magilo kaming binati. Maliban na lang sa lalaking nasa pinakalikuran nila na sa tingin ko ay kaedaran ko lang. Matalim kong makatingin ito sa amin at palipat-lipat ang tingin na parabang kinikilatis niya kami. Matapos makipagbatian ng aking ama sa mga kalalakihan, ay inaya na kami ni Itay na lumakad na. At nasa may dulo pa ang bahay ng aking lolo at lola. Ngunit hindi talaga maalis-alis ang pansin ko sa lalaking matalim kong makatingin sa amin. Sa isip-isip ko pa noon ay ano kaya ang problema niya at bakit ganun na lang siya kung makatingin sa amin. Siguro ay pinagalitan ito o pinalo ng tatay niya kaya ganun. Nang makalayo na kami sa kanila, ay tinapunan ko pa ng tingin ang grupo nila.
At napakunot na lang ang noo ko nang makitang lumingon din ng lalaki at nagtama pa ang paningin namin. "Bilisan mo na, Mila!" Tawag sa akin ni ina, kaya naman nagmadali na din akong maglakad. Pagkarating namin sa bahay ng mga magulang ng aking ama, ay pangkaraniwang bahay lang din ito sa probinsya. Nakaangat sa lupa. At gawa lamang sa pawid ang bubungan at kawayan naman ng dingding. Samantalang ang sahig ay gawa sa makakapal na tabla. Kahit ganoon ay nahihinuha ko namang matibay ang pundasyon nito dahil naglalakihang kahoy ang poste. Puno ng mayayabong na halamanan at bulaklak ang bakuran ng bahay nila. Isa pa ito sa mas lalong nagpaganda ng bahay nila. Magiliw at masaya naman kaming pinapanik ng lolo at lola ko. Tuwang-tuwa pa ang dalawa dahil sa wakas ay nakita na nila ang mga apo nilang matagal pinagkait ng kaisa-isa nilang anak. Tama. Nag-iisang anak lang ng mga magulang niya si Itay. Kaya naman sa lawak ng lupain nila ay si Itay lang ang tagapagmana. Subalit batid kong ayaw ng aking ama na tumira sa lugar na yon, kung kaya't tiyak na ibibenta lang din ni Itay ang mga lupain yon. Matapos naming magkamustahan at konting kwentuhan ay ng mga sandaling yun mismo, nilatag ng lola Tinay ko ang mga pamahiin sa lugar nila. Ang mga bawal at pwede naming gawin habang naroroon kami. Ayon dito, wag naming iiwan sa labas ng pinto ng bahay ang mga sapin namin sa paa. Tinutukoy niya ang mga tsinelas at sapatos naming suot. Maging ang mga damit o kahit anong gamit ay wag naming iwan sa labas, lalo na kapag dapit hapon na. Wika pa niya pagsapit ng dilim, tiyakin naming nakasara ng maigi ang bintana dahil delikado umano ang lugar nila. Sa kadahilan ng laganap ang mga mababangis na hayop na bumababa ng bundok para manginain sa gabi. Sa oras na makarinig din kami ng mga pagsipol, ay wag namin itong sasagutin o wag sisipol din. Ilan lang yan sa maraming bilin ng lola Tinay ko na hindi ko maintindihan kung bakit. Nang tanungin ko naman ito kung ano ang dahilan at napakarami niyang bilin, ay sinasabi lang niyang para yun sa kaligtasan namin. Kaya mabuting sumunod na lang kami kaysa ang magtanong pa ng madami. Ang kaninang magiliw na pagsalubong sa amin ng lola ko ay biglang sumeryoso ang mukha nitong napatingin sa akin. "Hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko?" Seryosong tanong nito at tinitigan pa ako sa mga mata ko. Dahil sa ginawa niyang yun, ay nakaramdam ako ng kaba. "Naniniwala po ako." Bulalas ko at napabaling sa aking amang seryosong nakikipag-usap kay Lolo Pablo. "Mabuti at nagkalinawan tayo," wika ni Lola at napanghisi pa ito. Saka sinabing magpahinga na ako dahil batid niyang pagod ako sa biyahe. Nang ituro niya ang matutulugan ko ay hindi na ako nagsalitang tumungo doon. May kaba pa rin sa aking dibdib kaya naman ipinahinga ko na lang sandali ang sarili ko. Nang marating ko ang papag ay agad akong humiga doon at nagpalamon ng antok. Dahil sa masakit na rin ang katawan ko at antok na ako, ay hinayaan ko na ang sarili kong makatulog. Nagising na lang ako nang naghahapunan na sila inay, kasama ang lolo at lola ko. Naabutan kong nag-aasikaso na sa mesa ang kapatid at inay ko kasama si lola. "Gising ka na pala. Halika na at kakain na tayo." Pag-aaya ng lola ko. Nginitian ko lang naman ito bilang tugon at umupo na ako sa upuang nakatapat sa hapagkainan. Matapos nilang naghain ay nag-umpisa na kaming kumain. Habang kumakain kami, ay napansin kong napakatahimik ng paligid namin. Ni isa ay walang nagsasalita, maski tunog ng pinggan at kutsara ay wala.
Maging ang dalawa kong kapatid na maingay ay di ko malamang dahilan. Napakatahimik ng mga ito. Dahil nawirduhan ako ay ako na mismo ang nagsalita. Pero bago pa man ako nakapagsalita, ay mabilis akong pinigilan ng lola ko. Bawal magsalita o lumikha ng kung anong tunog habang kumakain. Galangin mo ang grasyang bigay ng Diyos. Bulalas ng abuela ko na ikinagulat ko talaga. Pero bakit po? Takang tanong ko. Sumunod ka na lang at wag ng maraming tanong. Tugon naman ng aking ama at nagtinginan pa sa akin ang lahat na parabang may mali akong nagawa. Napabuntong hininga na lang ako at itinuon ang atensyon sa pagkain. Ilang sandali pa ay napatigil ako sa pagsubo nang makarinig ako ng malakas na pagbulahaw ng huni ng ibong uwak. Napakalakas ng huni nito na parabang nasa tapat lang ng bahay nila lola kung saan kami kumakain. Dahil sa gulat ay nakaramdam ako ng takot subalit patagal ng patagal ay pahina ng pahina ang huning naririnig ko. Tila ba papalayo na yun sa amin? Kaya naman unti-unting nawawala ang takot at kabang nararamdaman ko. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Sambit ng lola ko. Nakita ko namang tumayo ang lolo ko at nagtungo sa kusina. Pagkabalik nito ay may bitbit na itong dalawang nagtatalasang itak at may nakapulupot pang latigo sa isang kamay na parabang buntot ng kung ano. Bilisan nyo ang magsikain nang makapagpahinga na kayo. Kami na ang bahala dito. Sambit ng lolo ko. Nakita ko namang kinuha ng aking ama ang isang itak na bitbit ng lolo Pablo. At nagtungo sila sa may pinto. Inakala ko pang lalabas sila ngunit umupo lang sila sa tapat nito. Mabilis na nga kumain sila Lola Tinay at ang aking ina kasama ang dalawa kong kapatid. Ilang sandali nga lang ay natapos na din sila. Habang ako naman ay hindi ko na natuloy-tuloy pa ang pagkain ko dahil sa kuryosidad na nararamdaman ko. Nang ililigpit na nila inay ang pinagkainan namin, ay bigla na lang akong nakarinig ng nakapangingilabot na pagsipol. Noong una ay inakala kong namali lang ako ng pandinig. Ngunit nang pakinggan ko itong mabuti, ay sipol nga ng tao ang naririnig ko. Nanindig talaga ang mga balahibo ko ng sandaling yun. Makailang beses pa itong umulit na mas lalong naghatid ng takot at kaba sa akin. Sino ba naman kasi ang sisipol sa gabi? Kasunod nun ay nakarinig ako ng huni ng wakwak na tila ba bumubulong na lang sa tenga ko. Pumasok na kayo sa kwarto. At sinasabi na nga bang naaamoy na nila kayo. Mga peste talaga. Gigil na wika ng lola ko at iginaya pa ang dalawa kong kapatid papasok sa silid na tinulugan ko. Ano pang tinutunganga mo dyan, Mila? Bilisan mo na. Hinila na nga ako ng aking ina papasok sa silid dahil naistatwa na ako sa kinatatayuan ko. Nang makapasok ako ay doon ko lang napagtantong puno ng matitinik na sanga ang bintana nitong nakasara. Maging ang sahig ay may kung anong nakalagay na, ayon sa lola ko, ay pangontra umano ng aswang. Mas agresibo na sila ngayon dahil alam nilang may dayo dito sa lugar. Sambit ni Lola Tinay. Aswang ho? Uso pa ba ang aswang sa panahon natin ngayon? Mas marami ang aswang sa syudad, iha. Hindi mo lang alam. Pero mas agresibo ang mga aswang dito. Sa lugar na kinalakihan mo, ay ang mga aswang ang nakikisama sa inyo. Dito kami ang nakikisama sa mga aswang, pero hindi sila marunong tumupad sa usapan. Kaya marami kaming pamahiin dito para maiwasan ang mga demonyong yan. Mahabang paliwanag ng lola ko. Ilang sandali pa ay nakarinig na kami ng mahihinang pag-angil sa labas ng bahay.
Paikot-ikot ang ingay na naririnig ko na tila ba naghahanap ito ng mapapasukan. Dahil sa kuryosidad na nararamdaman ko, ay mas nanaig ito kaysa sa takot na bumabalot sa akin. Habang takot na nagkukubli ang aking ina at dalawang kapatid sa papag, ay mas pinili kong sumilip sa awang ng dingding ng silid. Dahil gawa lang sa kawayan ng dingding at may maliliit itong butas. Nang marinig kong lumabas ng pinto ang aking ama at lolo ko, ay sumilip ako doon. Sakto namang nakikita ko sa butas ang kinaroroonan ng aking ama at lolo Pablo. Nakita kong may kaharap silang dalawang naglalakihang aso at kulay uling ang mga ito. Kitang-kita ko yun dahil sa liwanag ng buwan. At sa di kalayuan ay nakita ko ang lalaking masama kung makatitig sa amin noong dumating kami. Nakakubli lang ito sa isang halaman. Ilang sandali pa ay nagsiangilan ang dalawang aso at walang ano-ano ay mabilis na sumugod ang dalawa. Sinunggaban ng aso ang aking ama. Mabuti na lang at mabilis itong nakaiwas, kung kaya hindi siya nito nakalmot ng mahahaba at nagtutulisang mga kuko. Habang ang isang aso naman ay pilit na tinatangkang kagati ng abuelo ko at hinahabol siya nito. Mabilis namang nataga ng itak ni lolo ang asong humahabol sa kanya. Kasunod ay ang sunod-sunod na paghampas ni lolo sa aso gamit ang latigong hawak-hawak niya sa kabilang kamay. Nakita kong dinumog na ang aking ama, kaya naman ang matalo ni Lolo Pablo ang aswang na kinakalaban niya at mabilis niyang tinulungan ng aking ama. Pinagtulungan nilang dalawa ang malaking aso. Makalipas lang din ng ilang minuto ay nagtatakbo na lang palayo ang dalawang nilalang. Alalang-alalang sinalubong namin ni Lola si Itay at Lolo Pablo. Pagkapasok nila ay agad na isinarang maigi ni Lola Tinay ang pinto. Nakita kong puno ng galos ang katawan ng aking ama. Habang ang lolo ko naman ay nigasgas ay wala itong natamo. Tila ba sanay na makipagduelo sa mga nilalang na yon ang Lolo Pablo ko. Agarang nilapatan ng aking ina ng gamot si Itay. Habang sa akin naman pinapabantay ni ina yung dalawa kong kapatid. Grabe man ang takot ko sa mga nangyari, ay hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nakita at nasaksihan ko. Unang gabi lang namin sa lugar na yon, ay napasubo kaagad ang aking ama. Kinabukasan lang din, ay nagpasya na ang mga magulang at lolo't lola ko na bumalik na kami ng syudad at sila na lang ang bibisita sa amin. Sa kadahilan ng hindi umano kami tanggap sa baryong kinatitirhan nila at mabango kami sa mga aswang na naninirahan doon, lalo na at dayo lang kami. Magmula nang mangyari yon, ay hindi na ako ulit pa nakapunta sa probinsyang kinalakihan ng aking ama. Hanggang dito na lamang po muna ang kwento kong ito mga kasandata. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento ngayong araw mga kasandata. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa YouTube channel, sana po ay makapag-subscribe na po kayo. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Salamat po sa walang sawang pagsuporta at patuloy na pakikinig sa mga kwento natin. Muli, ako po si Mark, ang inyong narrator. Kita-kits pa tayo sa mga susunod na kwento mga kasandata. Maraming salamat po sa inyong lahat.